Ang ulan sa Forbes Park noong hapong iyon ay tila hindi ordinaryong pagbuhos ng tubig mula sa langit. May kasama itong lamig na nanunuot hanggang sa mga buto. Isang lamig na tila nagbabadya ng isang paparating na unos sa loob ng isa sa mga pinakamagarang mansyon sa buong Makati. Sa labas ng mataas at napapalamutian ng ginto na gate ng Pamilya De Leon, isang lumang taxi na kulay puti ang huminto. Ang makina nito ay umuubo, tila pagod na pagod sa pakikipaglaban sa baha at trapiko ng Maynila. Mula sa loob ng taxi, bumaba ang isang babae. Siya si Clara, wala siyang dalang payong. Walang sumalubong sa kanya ng mga kasambahay o mga gwardya dahil hindi nila inaasahan na ang nag-iisang anak at tagapagmana ng bilyonaryong si Don Roberto De Leon ay darating sakay ng isang pampublikong sasakyan. Bago pa man siya makapasok, pinagmasdan muna ni Clara ang malawak na bakuran. Nakaparada roon ang iba't ibang uri ng mga mamahaling sasakyan. May mga nakintab na sedan mula sa Europa, mga malalaking SUV na tila hindi tinatablan ng kahit anong bala, at mga sports car na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ang lahat ng ito ay kumikinang sa kabila ng makapal na ulap, sumasalamin sa yaman at kapangyarihan ng kanyang angkan. Ngunit si Clara, sa kabila ng pagiging lehitimong tagapagmana ng lahat ng ito, ay nakatayo sa labas. Basang-basa ang laylayan ng kanyang simpleng bestida, pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim. Ang bawat pag-inom niya ng hangin ay may kasamang bigat sa dibdib. Matagal na siyang nagtitiis. Matagal na siyang nagbubulag-bulagan sa mga pang-aabuso ng kanyang asawa. Ngunit sa araw na ito, alam niyang may magbabago. Sa loob ng mansyon, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng lamig sa labas. Ang malawak na bulwagan ay napuno ng init ng mga tawanan at masayang kwentuhan. Ang amoy ng mga nilutong pagkain ay kumakalat sa bawat sulok. Mayroong malaking lechon sa gitna ng hapag. Balat nito ay mapula at malutong, napapaligiran ng mga paboritong putahe ng mga Pilipino tulad ng kare-kare na may makapal na salsa ng mani, kalderetang baka na malambot, at mga sari-saring kakanin na inihanda ng mga pinakamagagaling na kusinero sa buong syudad. Ito ang tradisyonal na salo-salo ng Pamilya De Leon na ginagawa tuwing huling linggo ng buwan. Ang mga tito at tita ni Clara, pati na ang kanyang mga pinsan na galing pa sa iba't ibang probinsya at bansa, ay naroon lahat. Sa kalagitnaan ng maingay at masayang hapagkainan, isang upuan sa tabi ng dulo ng mesa ang nananatiling walang nakaupo. Ito ay ang upuan na nakalaan para kay Clara. Ngunit sa katabing upuan nito, nakaupo si Mateo nang may labis na kumpiyansa sa sarili. Si Mateo ang asawa ni Clara. Suot ang isang napakamahal at pasadyang barong Tagalog na gawa sa purong pinya at may kumikinang na gintong relo sa kanyang pulso. Kumakain si Mateo na parang siya ang may-ari ng buong bahay. Wala sa kanyang hitsura ang pag-aalala na ang kanyang asawa ay wala pa sa kalagitnaan ng malakas na bagyo. Sa halip, abala siya sa pagtawa ng malakas, nakikipagbiruan sa mga pinsan ni Clara at patuloy na kumukuha ng mga pinakamasasarap na hiwa ng karne. Para kay Mateo, ang pagkakaupo niya sa mesang iyon ay isang patunay ng kanyang tagumpay. Isang tagumpay na nakuha niya hindi dahil sa kanyang sariling pagsisikap, kundi dahil sa pagpapakasal niya sa nag-iisang anak ni Don Roberto. Alam ng lahat ng tao sa silid na iyon na ang posisyon ni Mateo bilang isa sa mga vice-presidente sa kumpanya ng mga De Leon ay isang regalong ibinigay lamang sa kanya upang hindi mapahiya si Clara. Ngunit sa isip ni Mateo, siya ay nararapat doon dahil siya ay matalino at magaling. Ang kanyang kayabangan ay madalas na napapansin ng mga kamag-anak ni Clara, ngunit pinipili nilang manahimik bilang pagbibigay galang kay Don Roberto na kilala sa pagiging mahinahon at mapagpasensya. Sa pagbukas ng malaking pinto na gawa sa matibay na nara, pumasok si Clara. Ang tahimik na pagbukas nito ay sinundan ng paghinto ng lahat ng pag-uusap sa loob ng bulwagan. Ang ingay ng mga kubyertos ay unti-unting nawala. Ang bawat mata ay napunta sa babaeng nakatayo sa hamba ng pinto. Ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang pisngi. Ang kanyang sapatos ay may mga patak ng putik mula sa kalsada. Ang kanyang paboritong bag ay ginamit niya upang pananggalang sa ulan, kaya naman ito ay basang-basa rin. Sa kabila ng kanyang simpleng ayos at mukhang pagod na anyo, nananatili ang kanyang dangal habang naglalakad siya papalapit sa mahabang mesa. Sa pinakadulo ng mesa, nakaupo si Don Roberto. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng lambing para sa kanyang anak, ay nanlisik nang makita ang kalagayan ni Clara.
Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang matinding emosyon. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay bahagyang nag-igting. Bilang isang ama na sanay na nagbibigay ng lahat ng pinakamabuti para sa kanyang anak, ang makita itong dumarating na parang isang pulubi sa gitna ng ulan ay isang direktang sampal sa kanyang pagkatao. Alam niya na mayroong matinding pagkakamali sa sitwasyong ito. Dahan-dahang ibinaba ni Don Roberto ang kanyang tinidor. Ang banayad na tunog ng metal na tumama sa porselanang plato ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na tila naghudyat sa lahat na mayroong seryosong mangyayari. Tiningnan niya si Clara habang ito ay lumalapit upang magmano at humalik sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Don Roberto ang panginginig ng katawan ng kanyang anak dahil sa lamig. Pagkatapos, inilipat ni Don Roberto ang kanyang paningin kay Mateo. Si Mateo ay patuloy pa rin sa pagnuya. Hindi man lang inalok ang kanyang asawa ng upuan o kumuha man lang ng tuwalya para patuyuin ito. Tumikhim si Don Roberto. Isang mahinang tunog lamang ngunit sapat na upang patigilin maging ang paghinga ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sa boses na malalim, kalmado, ngunit may nakatagong panganib, nagtanong siya. Tinanong niya si Clara kung bakit ito huli sa hapunan. At kung bakit ito basang-basa na parang nakipagsapalaran sa pag-aabang ng masasakyan sa kalsada. Ipinunto ni Don Roberto, sa paraang nagpaparinig. Nakabibigay lamang niya kay Clara ng isang napakamahal at napakaligtas na sasakyan noong nakaraang linggo para sa kaarawan nito. Isang itim na Toyota Land Cruiser LC300 na may pinakamataas na antas ng seguridad at kaginhawaan. Tinanong niya kung nasira ba ang sasakyang iyon, kaya napilitan si Clara na mag-taxi sa gitna ng masamang panahon. Natahimik si Clara. Kumagat siya sa kanyang ibabang labi, sinusubukang pigilan ang pagluha ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang kanyang ama nang hindi inilalagay sa kahihiyan ang kanyang asawa. Bilang isang Pilipinang asawa na pinalaki ng may matinding pagpapahalaga sa pamilya at sa imahe ng kanyang mister, handa siyang sarilinin ng sakit. Handa siyang mag-imbento ng kwento upang protektahan ang dangal ni Mateo sa harap ng buong angkan. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng tamang palusot, isang boses ang sumira sa katahimikan. Ito ay boses ni Mateo. Walang anumang pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi, at may himig pa ng pagmamalaki. Habang pinupunasan niya ang kanyang bibig ng isang serbilyeta, sinagot niya ang tanong na sana ay para sa kanyang asawa. Sinabi niya sa harap ng lahat na ang Land Cruiser na iyon ay ibinigay na niya sa kanyang ina, kay Mama Rosa. Ayon kay Mateo, mas kailangan ng kanyang ina ang ganoong kalaki at kagarang sasakyan dahil madalas itong dumalo sa mga pagtitipon at arisan ng mga matataas na lipunan sa Bonifacio Global City. Hindi raw maganda kung makikita ang kanyang ina na bumababa mula sa isang ordinaryong sasakyan lamang dahil nakakabawas ito ng respeto mula sa mga kaibigan nito. Para lalong ipagdiinan ang kanyang maling pananaw, idinagdag pa ni Mateo na hindi naman kailangan ni Clara ng ganoong klaseng sasakyan. Ayon sa kanya, si Clara ay palaging nasa opisina lamang, hindi mahilig pumunta sa mga sosyal na pagdiriwang, at mas praktikal para dito ang gumamit na lamang ng mga ride-hailing app o taxi dahil hindi na nito kailangang mag-alala sa paghahanap ng parking space sa Maynila. Sinabi niya ito nang nakangiti, na parang ang kanyang lohika ay ang pinakatamang bagay sa mundo. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga tito at tita ni Clara ay nagkatinginan. Ang ilan ay bahagyang napanganga. Hindi sila makapaniwala sa kapal ng mukha ng lalaking nasa harap nila. Ang sasakyang iyon ay hindi basta-bastang sasakyan. Iyon ay isang personal at eksklusibong regalo ng isang bilyonaryong ama para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang ipamigay ito sa ibang tao na walang kaugnayan sa dugo ng mga De Leon. At ipagyabang pa na mas nararapat ito sa ina ng lalaki kaysa sa mismong anak ng nagbigay ay isang hindi mapapatawad na pambabastos. Ang pagtrato ni Mateo kay Clara, na parang mas mababa ang halaga nito kaysa sa katayuan ng kanyang ina, ay nagpapakulo sa dugo ng bawat isang nakakarinig. Nakayuko lamang si Clara, mahigpit niyang hawak ang laylayan ng kanyang basang damit. Hinihiling niya na sana ay lamunin na lamang siya ng lupa sa mga oras na iyon. Ang kahihiyan ay hindi dahil sa siya ay nagtaksi, kundi dahil sa labis na katangahan at pagiging makasarili ng asawa na pinili niyang mahalin. Ang sakit sa kanyang puso ay tila isang punyal na paulit-ulit na ibinabaon tuwing naririnig niya kung paano unahin ni Mateo ang walang kwentang karangyaan ng kanyang ina kaysa sa kaligtasan at kapakanan ng kanyang asawa. Inasahan ng lahat na sisigaw si Don Roberto.
Inasahan nilang ibabagsak nito ang mesa, babasagin ng mga baso o ipapakaladkad si Mateo sa mga gwardya palabas ng mansyon. Ngunit ang reaksyon ni Don Roberto ay kabaligtaran ng lahat ng kanilang iniisip. Hindi nagbago ang kulay ng mukha ni Don Roberto. Hindi rin tumaas ang boses niya. Sa halip, ilang segundong tinitigan lamang niya si Mateo na parang isang insekto na hindi niya maintindihan kung bakit nabubuhay. Pagkatapos, dahan-dahang sumilay ang isang napakanipis at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tumango-tango siya ng marahan, na para bang sinasang-ayunan niya ang mga paliwanag ni Mateo. Sinabi niya sa mahinahong boses na ngayon lang niya nalaman ang tungkol doon at pinasasalamatan niya si Mateo sa pagiging tapat nito sa pagpapaliwanag. Nang marinig ito ni Mateo, lumaki ang kanyang ngiti. Inakala niya na ang pagtango at kalmadong sagot ng kanyang biyenan ay tanda ng pagsang-ayon o kaya naman ay tanda ng panghihina ng isang matandang hindi na kayang lumaban sa mga desisyon ng mas nakababata at mas agresibong henerasyon. Pakiramdam ni Mateo, siya ang nanalo sa sagupaang iyon. Napatunayan niyang kaya niyang kontrolin ang mga yaman ng pamilya de Leon nang walang sinumang pumapalag. Ngunit hindi alam ni Mateo ang nagaganap sa ilalim ng mesang nababalutan ng puting mantel. Dahan-dahang kinuha ni Don Roberto ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Sa kanyang isipan, ang lalaking nasa harap niya ay matagal nang isinumpa. Walang emosyon na makikita sa mukha ni Don Roberto habang binubuksan ang kanyang telepono. Hindi niya kailangang tumingin sa screen dahil kabisado na ng kanyang mga daliri ang bawat galaw. Nag-type siya ng isang napakaikling mensahe patungo sa pinuno ng operasyon at seguridad ng kanyang buong kumpanya. Isang mensahe na naglalaman ng utos upang i-activate ang pinakamataas na protocol para sa pagbawi ng mga ari-arian. Sa isang iglap, naipadala ang mensahe. Ang simpleng pagpindot sa send button na iyon ay ang simula ng isang malaking ipo-ipo na nakatakdang sumira sa lahat ng pangarap, kayabangan at kinabukasan ni Mateo at ng kanyang inang si Mama Rosa. Ibinaba ni Don Roberto ang telepono, kinuha ang kanyang baso ng tubig at uminom na parang walang anumang nangyari. Tumingin siya kay Clara at binigyan ito ng isang palihim, ngunit nakakapanatag na tingin na tila nagsasabing lahat ay magiging maayos. Habang nangyayari ito sa loob ng mansyon, sa kabilang panig ng lungsod, ano kaya ang kasalukuyang ginagawa ng ina ni Mateo na si Mama Rosa habang ipinagmamalaki niya ang ninakaw na sasakyan sa kanyang mga kaibigan? At gaano kabilis babagsak ang lahat ng ilusyon na binuo ni Mateo para sa kanyang sarili at sa kanyang ina? Sa isang tanyag at mamahaling pasyalan sa Taguig, kung saan nagtitipon ang mga pinakamayayaman at kilalang pamilya sa lipunan, ibang-iba ang ihip ng hangin. Habang tahimik na nagdurusa si Clara sa loob ng mansyon ng kanyang ama, ang biyenan niyang si Rosa ay abalang-abala sa pagpapasikat. Nakaparada sa pinakaharap ng isang sikat na kapehan ang malaking itim na sasakyan na dapat sana ay para kay Clara. Sadyang inihinto ito ni Rosa sa lugar na madaling makita ng lahat, walang pakialam kung nakakaabala man siya sa daanan ng ibang mga sasakyan. Nakasuot si Rosa ng isang bestida na matingkad ang kulay, tila nakikipagkumpetensya sa mga nakasabit na palamuti sa paligid. Ang kanyang mga daliri ay tadtad ng mga singsing na ginto, na pilit na isinuot kahit masikip, at ang kanyang leeg ay napalilibutan ng makapal na kwintas. Hawak niya ang isang lalagyan na ginaya lamang ang disenyo mula sa isang kilalang gawaan sa ibang bansa, ngunit bitbit niya ito na parang siya ang bumili ng pinakamahal na gamit sa buong mundo. Pinalilibutan siya ng 5 sa kanyang mga kaibigan. Mga babaeng katulad niya ay nabubuhay sa ilusyon at pagpapanggap araw-araw. Sa malakas na boses na sinadyang iparinig hanggang sa kabilang kalsada, ipinagmamalaki ni Rosa ang sasakyan. Ikinukwento niya nang may labis na kayabangan kung paano binayaran ng buo ng kanyang anak na si Mateo ang milyon-milyong halaga ng sasakyan. Wala raw itong utang, walang hulugan, pawang salapi lamang na kinita mula sa di umano ay napakagandang takbo ng negosyo ng kanyang anak. Hinahaplos-haplos pa niya ang makintab na pintura ng sasakyan na para bang ito ay isang tropeo ng kanyang tagumpay bilang isang magaling na ina. Wala man lang nabanggit na pangalan ni Clara sa kanyang mga kwento. Sa isipan at sa bibig ni Rosa, si Mateo ang nag-iisang nagsumikap at nag-iisang dahilan kung bakit sila nakakaranas ng ganitong kaginhawaan sa buhay. Ang kanyang mga kaibigan ay pilit na ngumingiti at pumapalakpak, nagpapalitan ng mga peking papuri.
Pinupuri nila kung gaano kaswerte si Rosa sa pagkakaroon ng isang napakabuting anak na lalaki, ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay naroon ang lihim na inggit at malalim na pagdududa. Alam ng karamihan sa kanila na ang pamilya ni Rosa ay nanggaling lamang sa isang maliit na bayan sa probinsya at bigla na lamang umangat ang pamumuhay nang mapangasawa ni Mateo ang anak ng isang tanyag na mayamang negosyante. Ngunit pinili nilang sakyan ang kahibangan ni Rosa dahil sa libreng pagkain at kape na ipinangako nito ngayong hapon. Nang makontento na sa halos kalahating oras na pagpapasikat at pag-ani ng mga peking papuri, nagpasya si Rosa na tapusin na ang pagyayabang. Nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan na may halong pagmamalaki. Sinasabing kailangan na niyang pumunta sa isang mamahaling paliguan at ayusan ng buhok upang magpahinga. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at umupo sa malambot na upuan. Inayos niya ang kanyang salamin sa mata. Tiningnan ang mga kaibigan na nakatingin pa rin sa kanya mula sa labas ng kalsada at kinawayan ang mga ito na parang isang reyna na nagpapaalam sa kanyang mga tagasunod. Pinindot niya ang pindutan upang buhayin ang makina. Inasahan niyang maririnig ang tahimik at makapangyarihang ugong nito. Ngunit sa halip na umandar ng maayos, isang napakalakas at nakakabinging tunog ng sirena ang biglang umalingaw-ngaw mula sa loob at labas ng sasakyan. Ang mga ilaw sa harapan, sa likuran, at maging sa loob ng bubungan ay nagkislapan na parang mga kidlat sa gitna ng bagyo. Bago pa man maintindihan ni Rosa ang nangyayari, isang kusang boses mula sa makinarya ng sasakyan ang nagsalita ng malakas. Isang boses na walang emosyon ang paulit-ulit na nag-anunsyo na ang sasakyan ay kasalukuyang ginagamit ng isang taong walang pahintulot at ang buong makina ay tuluyan ng isinara at kinandado para sa kaligtasan ng tunay na nagmamay-ari. Nawala ang kulay sa mukha ni Rosa. Ang kanyang pilit ng ngiti ay mabilis na napalitan ng matinding kaba at panginginig. Sinubukan niyang pindutin muli ang pambuhay ng makina, ngunit walang nangyayari. Sinipa niya ang mga tapakan sa ibaba. Hinampas niya ng buong lakas ang manibela, ngunit ang sasakyan ay naging parang isang malaking bloke ng bakal na walang buhay. Ang patuloy na pag-iingay ng sirena ay umagaw sa atensyon ng lahat ng tao sa paligid. Ang mga naglalakad, ang mga gwardya ng mga kalapit na tindahan, at lalong-lalo na ang kanyang mga kaibigan ay sabay-sabay na napatingin sa direksyon niya. Ang mga kaibigan niyang kanina ay puring-puri sa kanya. Ngayon ay nagtatakip ng bibig upang itago ang kanilang mapangutyang pagtawa. Nagsimula silang magbulungan. Itinuturo ang nakakakawang kalagayan ni Rosa na parang isang isdang nakakulong sa isang garapon, pinagpapawisan, nagpapanik, at nagpupumilit na mabuksan ang bintana. Hinila niya ng hinila ang hawakan ng pinto upang makalabas at matakasan ang labis na kahihiyan, ngunit maging ang mga kandado ay automatikong isinara ng mga tauhan ni Don Roberto mula sa malayong lugar. Nakulong si Rosa sa mismong sasakyan na ginamit niya upang tapakan ang pagkatao ng iba. Ilang sandali pa, isang malaking truck na kulay kahel ang mabagal na pumasok sa kalsada. Sa gilid ng truck ay nakapinta ng napakalaki ang pangalan ng kumpanya ni Don Roberto, isang pangalan na kilala at iginagalang sa buong bansa pagdating sa kalakalan. Huminto ito sa mismong harapan ng nakakandadong sasakyan ni Rosa. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na uniforme, matipuno ang pangangatawan, seryoso ang mga mukha at pormal ang kilos. Ang bumaba mula sa truck, hindi sila mga ordinaryong driver. Sila ang mga pinagkakatiwalaang tauhan sa seguridad ng bilyonaryo. Walang pag-aalinlangan na lumapit ang isa sa mga lalaki sa bintana, kung saan nakaupo si Rosa na patuloy na sumisigaw. May hawak ang lalaki na isang maliit na kagamitan at sa isang iglap, bumukas ang mga kandado ng sasakyan. Binuksan ng lalaki ang pinto at sinalubong si Rosa ng mainit na hangin ng hapon at ng mga mapanghusgang tingin ng mga taong nakapaligid na tila nanonood ng isang libreng palabas. Sa boses na pormal ngunit napakalamig na tila yelo, inutusan ng gwardya si Rosa na bumaba kaagad sa upuan. Ipinaliwanag nito ng malakas, sapat upang marinig ng lahat ng nakikismis sa paligid na ang sasakyang iyon ay pagmamay-ari ng kumpanya at kasalukuyang ginagamit sa maling paraan ng mga taong walang karapatan at walang opisyal na pahintulot. Binanggit pa nito at ipinakita ang isang papel ng pagbawi. Ang mga salitang pagmamay-ari ng kumpanya at ginagamit sa maling paraan ay tumama ng matindi sa pandinig ng mga kaibigan ni Rosa na kanina pa nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga bulungan ay tuluyan ng naging malalakas na tawanan at panunuya.
Nalaman ng lahat na ang ipinagmamalaking yaman ay isang napakalaking kasinungalingan, isang sasakyang hiniram lamang at ngayon ay binabawi sa harapan ng maraming tao dahil sa kawalang hiyaan. Sinubukan ni Rosa na lumaban. Sumigaw siya at nanlaban, pilit na ipinagsisigawan na pagmamay-ari iyon ng kanyang anak na si Mateo. Ngunit hindi siya pinansin ng mga gwardya. Mahigpit ngunit maingat siyang inakay at hinila palabas ng sasakyan. Sa kanyang matinding pagpupumiglas, nahulog ang kanyang peking lalagyan, nagkalat ang mga mumurahing pampaganda at mga basag na salamin sa semento. Tuluyan siyang naiwan sa gilid ng daan, gulo-gulo ang buhok, tulo ang pawis na sumira sa kanyang makapal na pampaganda, habang umiiyak at pinapanood na kinakabit sa malaking truck ang sasakyan upang ilayo ito sa kanya. Isa sa kanyang mga kaibigan ang lumapit, hindi upang tumulong na pulutin ang kanyang mga gamit, kundi upang patutsadahan siyang maghanap na lamang ng pampasaherong sasakyan sa gilid dahil mukhang wala na silang yaman na maipagmamalaki sa lipunan. Samantala, bumalik ang eksena sa loob ng masayang hapagkainan sa mansyon ng mga De Leon. Patuloy ang mahinang tugtugin, patuloy ang pag-uusap ng mga kamag-anak. Si Clara ay nananatiling nakayuko at tahimik, pinagmamasdan ang kanyang asawang si Mateo na patuloy sa pag-ubos ng mga masasarap na putahe nang walang pakialam sa mundo. Iniisip ni Mateo na naipanalo niya ang argumento laban sa pamilya ng asawa. Hindi niya alam na ang tahimik na pagngiti at pag-inom ng tubig ng kanyang biyenan kanina ay ang simula ng kanyang malagim na katapusan. Biglang yumanig at tumunog nang napakalakas ang telepono ni Mateo na nakapatong sa mesa. Ang nakakagulat na tunog nito ay nakabulabog sa tahimik na hapunan. Tiningnan ni Mateo ang telepono at nakita ang pangalan ng kanyang ina na lumalabas. May malaking ngiti sa kanyang mga labi na sinagot ang tawag nang hindi man lang tumatayo, inaaasahang magpapasalamat ang ina dahil sa matagumpay nitong pagyayabang sa mga kaibigan nitong hapon. Ngunit pagkalapit ng telepono sa kanyang tainga, hindi pa sasalamat ang kanyang narinig. Isang matinis na hagulgol, mga sigaw ng paghingi ng tulong, at walang katapusang pagmumura ang bumulaga sa kanya. Halos mabasag ang pandinig ni Mateo sa lakas ng iyak ng kanyang ina na nagkukwento kung paano siya itinaboy, kung paano sa pilitang binawi ang sasakyan sa harap ng maraming tao, at kung paano siya iniwang mag-isa sa gitna ng daan habang pinagtatawanan ng lahat ng kanyang mga itinuturing na kaibigan. Ang ngiti sa mga labi ni Mateo ay mabilis na naglaho na parang bula. Ang kanyang mukha na kanina ay maaliwalas at puno ng kayabangan ay naging maputla hanggang sa unti-unting namula dahil sa matinding galit na bumabalot sa kanyang dibdib. Sa kanyang makitid at baluktot na pag-iisip, isa lamang ang maaaring gumawa at mag-utos nito. Tumingin siya ng masama kay Clara. Inisip niyang tinawagan ni Clara ang mga gwardya ng palihim upang ipahiya ang kanyang ina at bawiin ang sasakyan dahil sa matinding selos at sama ng loob sa hindi pagkakasundo. Hindi na nakapagpigil pa si Mateo sa pag-apaw ng kanyang emosyon. Ibinagsak niya ang kanyang hawak na tinidor ng napakalakas sa plato. Tumayo siya ng mabilis. Naging sanhi upang tumunog ang kanyang upuan sa sahig at kumuha ng atensyon ng lahat ng naroroon sa bulwagan. Dinuro niya si Clara sa harap ng buong pamilya nang walang kahit anong pag-aalinlangan o paggalang. Sumigaw siya at tinawag na walang utang na loob, makasarili at masamang asawa si Clara. Pinaratangan niya itong gumagawa ng mga patagong hakbang upang sirain ang dangal ng kanyang pamilya sa harap ng ibang tao. Napaangat ng tingin si Clara. May halo ng pagkabigla at matinding pagod sa kanyang mga mata. Matagal na siyang nagtitiis sa mga paninigaw at pangmamaliit ni Mateo tuwing silang dalawa lamang, ngunit ang gawin ito sa harap ng kanyang ama at mga kamag-anak ay isang malinaw na paglapastangan sa kanyang pagkatao. Bago pa man siya makapagsalita at ibuka ang kanyang mga labi upang ipagtanggol ang kanyang sarili, isang mabigat na palad ang humampas sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Dahan-dahang tumayo si Don Roberto. Ang kanyang anyo habang nakatayo ay naglalabas ng isang nakakatakot na awtoridad at kapangyarihan na agad na nagpatahimik hindi lamang sa bibig ni Mateo, kundi sa lahat ng nilalang na humihinga sa loob ng silid na iyon. Ang mga mata ng matandang lalaki ay tila naging mga matalim na patalim na handang hiwain ang sinumang magtatangkang lumaban. Tinitigan ni Don Roberto si Mateo mula ulo hanggang paa na may matinding pagkasuklam. Pagkatapos ay humakbang siya ng dahan-dahan, ngunit mariin papalapit sa kanyang manugang. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa hangin, sa buong kabahayan. Wala siyang sinabing kahit ano habang naglalakad, ngunit ang katahimikan niya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw.
Ano kaya ang sasabihin ng bilyonaryong ama na tuluyang dudurog sa kahambugan ng lalaking sumira sa buhay ng kanyang anak? Ang bawat hakbang ni Don Roberto ay tila mga palaso na tumutusok sa natitirang kayabangan ni Mateo. Huminto ang matanda, 2 dangkal lamang ang layo mula sa mukha ng kanyang manugang. Tinitigan niya ang mga mata ng nakababatang lalaki, gamit ang paningin ng isang negosyanteng sanay na sanay nang pumatay ng mga kalaban sa industriya nang walang ginagamit na dahas. Walang sinigaw si Don Roberto, hindi niya hinampas ang mesa, itinaas lamang niya ng bahagya ang kanyang kanang kamay, isang tahimik na utos upang manahimik si Mateo. At parang isang himala, ang bibig ni Mateo na kanina ay nagbubuga ng apoy at mga sumpa ay biglang tumikom. Ang kanyang panga ay nanatiling bahagyang nakabuka, ngunit walang tunog na lumabas. Sa isang malamig at patag na boses, nagsalita si Don Roberto. Sinabi niya na walang sira ang sasakyang ipinabawi niya. Ipinaliwanag niya ng malinaw na ang sasakyan ay binawi dahil ang tunay na nagmamay-ari nito, ang kanyang kumpanya, ay nagdesisyon na ang kasalukuyang gumagamit ay walang karapatan at hindi karapat-dapat. Nalaglag ang balikat ni Mateo. Sinubukan niyang unawain ang mga salitang binitawan ng kanyang biyenan. Nagpatuloy si Don Roberto. At sa pagkakataong ito, ang kanyang tono ay mas nakakapanginig ng laman. Nabanggit niya na narinig niyang kailangan ng ina ni Mateo ng masasakyan, kaya malaya na itong umalis upang sunduin ang kanyang ina na kasalukuyang nakabilad sa initan at pinagtatawanan sa gilid ng kalsada. Nataranta si Mateo. Nauutal siyang sumagot na kailangan pa niyang bumalik sa opisina ng kumpanya upang tapusin ang mga mahahalagang papeles. Ngunit pinutol muli ni Don Roberto ang kanyang sasabihin. Nang may nakamamatay na katahimikan, inihayag ni Don Roberto ang isang bagong katotohanan na dudurog sa mundo ni Mateo. Hiningi niya ang susi ng kotseng gamit ni Mateo, ang sasakyang ipinagkaloob ng kumpanya para sa mga opisyales nito. Kusang napahawak si Mateo sa bulsa ng kanyang pantalon, nag-aalinlangang ibigay ang susi. Ngumiti ng bahagya si Don Roberto, isang ngiting nagpapahiwatig ng katapusan. Sinabi niya na ang sasakyang iyon ay isang pribilehiyo para sa mga empleyado ng kanyang kumpanya. At dahil eksakto 5:00 ng hapong iyon, ang pangalan ni Mateo ay opisyal ng binura sa listahan ng mga empleyado dahil sa matinding paglabag sa mga panuntunan, kawalan ng katapatan at pang-aabuso sa yaman ng kumpanya. Kaya naman, wala na siyang karapatan sa kahit anong bagay na may kaugnayan sa mga De Leon. Ang balita ng pagkakatanggal sa trabaho ay ibinagsak ng ganoon lamang. Sa gitna ng isang salo-salo ng pamilya, na para bang nag-uusap lamang sila tungkol sa lagay ng panahon. Tila hinigop ang lahat ng dugo sa mukha ni Mateo. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Tinanggalan siya ng trabaho sa harap ng buong angkan ng kanyang asawa. Lumingalinga siya, naghahanap ng kakampi, tiningnan ang mga tito at tita ni Clara. Ngunit lahat sila ay nakatingin sa kanya, nang may pandidiri at matinding lamig. Walang ni isa ang naawa. Inilahad ni Don Roberto ang kanyang palad, naghihintay sa susi. Nangangatal ang mga kamay na dinukot ni Mateo sa kanyang bulsa ang susi ng sasakyan at ibinigay ito. Pakiramdam niya ay isinuko na rin niya ang kanyang sariling kaluluwa. Kung wala ang sasakyang iyon at kung wala ang kanyang mataas na posisyon, siya ay isang hamak na walang kwentang tao. Ngunit hindi pa tapos ang pagpapahiya. Dumukot si Don Roberto sa kanyang sariling bulsa at naglabas ng isang buong papel na pera, 100 piso. Maingat niya itong tiniklop at isiningit sa bulsa ng mamahaling kasuotang pormal ni Mateo. Tinapik ng marahan ni Don Roberto ang dibdib ni Mateo at bumulong ng sapat upang marinig ng mga nasa paligid. Sinabi niya na ang perang iyon ay pamasahe para sa pampasaherong jeep dahil ang mga upahang sasakyan ay masyadong mahal at kailangan na raw matuto ni Mateo na magtipid tulad ng ipinapayo nito kanina para sa sariling asawa. Matapos iyon, sumenya si Don Roberto gamit ang kanyang mga mata patungo sa pinuno ng seguridad ng mansyon na kanina pa nakatayo sa isang gilid. 2 gwardyang may malalaking pangangatawan ang mabilis na lumapit. Hindi nila hinawakan ng marahas si Mateo, ngunit tumayo sila sa magkabilang gilid nito, nagbibigay ng matinding bigat sa kanyang isipan upang pilitin siyang umalis kaagad. Tumingin si Mateo kay Clara, sa huling pagkakataon, umaasang ipagtatanggol siya ng babaeng nangakong mamahalin siya habang buhay. Ngunit nakatalikod na si Clara, abala sa pagbubuhos ng mainit na tsaa para sa kanyang tiyahin na para bang matagal nang patay si Mateo at isang anino na lamang sa silid na iyon.
Sa bawat mabigat na hakbang, dala ang nawasak na pagkatao at nadurog na pagmamalaki, itinaboy si Mateo palabas ng magarang bulwagan. Nilampasan niya ang mga nakahaing masasarap na pagkain na hindi na niya matitikman pa patungo sa malaking pintuan palabas. Sa kanyang likuran, unti-unting bumalik ang masayang usapan ng pamilya na para bang may isang nakakalasong basura na tuluyan nang naitapon sa tamang basurahan kaya gumaan na muli ang pakiramdam ng lahat. Paglabas ni Mateo sa pangunahing pintuan ng mansyon, sinalubong siya ng pinaghalong matinding galit na tila sasabog sa kanyang dibdib at kahihiyang bumabasag sa kanyang mga buto. Sinundan siya ng 2 gwardya hanggang sa makalabas siya sa mataas na tarangkahang bakal. Walang sinabi ang mga gwardya, ngunit ang kanilang mga tingin ay sumisigaw na siya ay isa na lamang hampas lupa na hindi na kailanman makakatapak sa lupaing iyon. Nang dahan-dahang sumara ang mabigat na tarangkahan sa kanyang likuran, narinig niya ang malakas na paglapat ng mga bakal. Pakiramdam ni Mateo, ang pintuan patungo sa kanyang maginhawang buhay ay tuluyan ng kinandado at itinapon ang susi. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, nakatingin pabalik sa naglalakihang mga bintana ng mansyon na nagliliwanag dahil sa init ng ilaw at kasiyahan sa loob. Ang langit na kanina pa madilim ay tuluyan ng bumuhos. Hindi lamang ito simpleng ambon kundi isang malakas na hagupit ng ulan na may kasamang malamig na hangin. Tila nakikisali ang kalikasan sa pagdiriwang ng kanyang pagbagsak. Sumilong si Mateo sa ilalim ng isang puno sa gilid ng daan. Ngunit hindi sapat ang mga dahon nito upang pananggalang sa bumubuhos na tubig. Ang kanyang mamahaling damit na binili gamit ang pera ng kanyang asawa ay basang-basa na at nakadikit sa kanyang balat. Sa gitna ng pag-aapura, kinuha niya ang kanyang telepono na bahagya na ring nababasa. Gamit ang nanginginig na mga daliri, binuksan niya ang aplikasyon upang magtawag ng upahang sasakyan. Kailangan na niyang makaalis doon bago pa may dumaan na kakilala ng kanyang biyenan at makita siyang mukhang pulubing nakatayo sa ulan. Ngunit isang bagong problema ang sumalubong sa kanya. Ang eksklusibong nayon kung saan nakatayo ang mansyon ay may mahigpit na patakaran. Lumabas sa kanyang telepono ang isang mensahe na hindi pinapayagang pumasok ang mga upahang sasakyan sa loob ng nayon kung walang direktang pahintulot mula sa mga nakatira doon. Sinubukan niyang tawagan ang himpilan ng mga gwardya sa pangunahing lagusan ng nayon upang makiusap na papasukin ang sasakyang susundo sa kanya, ngunit paulit-ulit na binababa ang kanyang tawag. Malinaw na inilagay na ang kanyang numero sa listahan ng mga taong hindi dapat pansinin. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang lakarin ang napakahabang kalsada mula sa mansyon hanggang sa pangunahing labasan ng nayon, isang distansya na aabuti ng ilang kilometro. Ang daan na karaniwan niyang tinatahak sa loob lamang ng ilang minuto habang nakaupo sa malambot na silya ng sasakyang may pampalamig. Ngayon ay naging isang kalbaryo. Nagsimulang maglakad si Mateo. Ang kanyang makintab na sapatos ay lumulubog sa mga maputik na tubig sa kalsada. Bawat hakbang ay tila pagpukpok sa kanyang natitirang kayabangan, lalo pang lumakas ang ulan. Sa loob lamang ng ilang minuto, wala nang natirang tuyong bahagi sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok na maayos na nakasuklay kanina ay ngayon ay nakalaylay at tumatakip sa kanyang mga mata. Kasabay ng pag-agos ng tubig ulan sa kanyang mukha ay ang pagpatak ng kanyang mga luha na dala ng matinding puot. Isinumpa niya si Clara sa kanyang isipan, isinumpa niya si Don Roberto. Para sa kanya, pinagkaitan siya ng katarungan. Sa kanyang baluktot na pag-iisip, naniniwala siyang bilang asawa, karapatan niyang tamasahin ang lahat ng yamang iyon at ang ginawa ng kanyang biyenan ay labis-labis na pagpaparusa dahil lamang sa isang sasakyan. Hindi niya matanggap na ang ugat ng lahat ng ito ay ang kanyang kawalang hiyaan na naipon sa loob ng maraming taon. Habang naglalakad siya ng hirap na hirap sa gitna ng bagyo, isang nakakabulag na liwanag mula sa ilaw ng isang paparating na sasakyan ang tumama sa kanyang likuran. Tumabi si Mateo sa gilid ng kalsada, umaasang isa lamang iyon sa mga kapitbahay na dadaan. Ngunit bumagal ang sasakyan nang makatapat siya. Isa itong napakalaki at puting sasakyan, ang mismong uri ng sasakyan na kinuha mula sa kanyang ina kaninang hapon. Ngunit ang isang ito ay bago at hindi pa nakarehistro ang plaka. Lumingon si Mateo, umaasang baka nagbago ang isip ng kanyang biyenan at inutusan ang driver na ihatid siya sa labasan ng nayon. Malinaw ang salamin ng sasakyan dahil sa kakayahan nitong magtaboy ng tubig ulan kaya kitang-kita ni Mateo ang mga taong nasa loob. Sa manibela, nakaupo si Don Roberto. Kalmado itong nagmamaneho, isang kamay ang nakahawak sa manibela
at mukhang nasisiyahan sa pakikinig sa mahinang musika na naririnig hanggang sa labas. Sa kabilang upuan sa unahan, nakaupo si Clara. Nakapagpalit na ito ng tuyo at mas komportableng damit. May hawak itong mainit na inumin. Ang mukha ni Clara ay payapa. Nang dumaan ang sasakyan sa mismong harapan ni Mateo, tila bumagal ang pag-ikot ng mundo. Tinitigan ni Mateo ang mukha ng kanyang asawa ng matagal, nagmamakaawa sa pamamagitan ng kanyang mga mata na lumingon ito. Makita ang kanyang kaawa-awang kalagayan at pakiusapan ng ama na ihinto ang sasakyan. Ngunit gumuho ang kanyang pag-asa. Nakatingin lamang si Clara sa unahan. Ang kanyang paningin ay blanko. Para kay Clara, si Mateo ay parang isang poste ng ilaw o isang basurahan sa gilid ng kalsada na hindi nararapat pag-aksayahan ng panahon. Walang bakas ng galit sa mga mata ni Clara. Ang tanging naroon ay isang malalim at ganap na kawalan ng pakialam. Muling bumilis ang pagtakbo ng sasakyan. Ang malalaking gulong nito ay dumaan sa isang malalim na lubak na puno ng tubig. Nagtalsikan ang matingkad na kulay tsokolating putik na direktang tumama sa pantalon at damit ni Mateo. Nanatiling nakatayo si Mateo, naliligo sa putik at ulan. Pinagmamasdan ang mga pulang ilaw sa likuran ng sasakyan na unti-unting naglaho sa kurbada ng daan. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng lamig na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Makalipas ang higit isang oras ng paglalakad at pagsakay sa siksikang sasakyan, nakarating din si Mateo sa kanilang inuupahang bahay. Ang bahay na lagi niyang ipinagmamalaking pag-aari niya sa kanyang mga kaibigan, kahit ang totoo ay si Clara ang nagbabayad ng buwan ng upa nito. Nanginginig ang buong katawan ni Mateo, nangingitim ang kanyang mga labi sa lamig. Binuksan niya ang pinto at malakas na ibinagsak ito, umaasang makakahanap ng kaunting init o kahit isang lugar upang mailabas ang kanyang sumasabog na emosyon. Ngunit ang tumambad sa kanya sa loob ng bahay ay lalong nagpasakit sa kanyang ulo. Magulo ang paligid. Sa mahabang silya sa sala, nakaupo nang nakapulupot ang kanyang inang si Rosa. Buhaghag ang buhok nito at ang mga itim na pampaganda sa mata ay kumalat sa buong pisngi. Basang-basa rin si Rosa. Mukhang nahirapan din itong makahanap ng masasakyan pa uwi matapos ang kahihiyan sa pamilihan kanina. Nang makita ni Rosa na dumating ang kanyang anak na kasing dumi at kasing basa niya, imbes na mag-alala o kumuha ng tuwalya, bigla itong tumayo at sumabog sa galit. Dinuro-duro niya ang mukha ni Mateo, sumisigaw at nagtatanong kung nasaan ang responsibilidad nito bilang isang lalaki at bilang anak. Ikinuwento ni Rosa ang nangyari sa kanya, tinagdagan ng mga kasinungalingan at pagdadrama. Sinabi niyang tinrato siyang parang isang kriminal at pinagtawanan ng buong siyudad. Sinisi niya si Mateo sa hindi nito pagiging mahigpit kay Clara, pinararatangan ang anak na masyadong mahina kaya nagawang magrebelde at mambastos ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagbawi ng sasakyan. Ang nakakabinging tili ni Rosa ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na hindi naman kalakihan. Si Mateo, napigang-piga na ang isip at katawan, ay hindi na nakatiis. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sinigawan niya ang kanyang ina. Ibinato niya ang kanyang basang sapatos sa dingding at sumigaw na ang lahat ng trahedyang ito ay nangyari dahil sa kasakiman at pagkauhaw sa atensyon ng kanyang ina. Ipinagsigawan ni Mateo na siya ay tinanggal sa trabaho. Ipinagtabuyan at ipinahiya sa harap ng buong pamilya ni Clara dahil hindi napigilan ni Rosa ang sariling bibig sa pagyayabang tungkol sa sasakyang hindi naman sa kanila. Natigilan si Rosa nang marinig ang salitang tinanggal sa trabaho. Lumaki ang kanyang mga mata. Ngunit ang pag-uugali ng babaeng ito ay masyadong mataas upang aminin ang kanyang sariling pagkakamali. Binaliktad niya ang sitwasyon. Sinabi niyang kung talagang matalino at magaling si Mateo, tulad ng laging ipinagmamalaki nito, hindi magiging problema ang pagkakatanggal dahil madali itong makakahanap ng ibang mapapasukan na mas mataas ang sweldo. Naging mainit ang pagpapalitan nila ng masasakit na salita, nagtuturuan ng kasalanan, at ibinubunyag ang mga baho ng isa't isa na matagal nilang itinago sa likod ng pekeng imahe ng isang perpekto at mayamang pamilya. Natigil lamang ang kanilang pag-aaway nang sabay na tumunog nang malakas ang kanilang mga tiyan. Ang matinding gutom ay tila sumapaw sa kanilang galit. Pareho nilang napagtanto na mula pa kaninang tanghali ay wala pa silang kinakain. Ang mga naglalakihang putahe sa hapag ng mga dileon ay hanggang alaala na lamang at hindi rin nakakain si Rosa sa pamilihan dahil naging abala ito sa pagpapasikat. Ang pagod at ang lamig ng ulan ay lalong nagpatindi sa sakit ng kanilang tiyan. Huminga ng malalim si Mateo at pilit na kinalma ang sarili. Umupo siya sa basang silya at kinuha ang kanyang telepono.
Naisip niyang mag-order ng pinakamahal at pinakamaraming pagkain upang mabawasan man lang ang kanilang matinding stress. Sa kanyang isip, ang masarap na pagkain ay magbibigay ng kaunting ginhawa sa napakasamang araw na iyon. Binuksan niya ang aplikasyon para sa pagpapadala ng pagkain. Mabilis na pumili ang kanyang mga daliri ng mga paborito nilang lutuin mula sa isang sikat na kainan. Ang kabuuang halaga ay umabot ng ilang libong piso. Walang pag-aalinlangan niyang pinindot ang pindutan upang magbayad gamit ang card na pambayad na nakarehistro sa kanyang telepono. Umiikot ang maliit na bilog sa screen ng kanyang telepono, nagpoproseso. Naghihintay si Mateo, napapalunok ng laway habang iniisip ang mainit at malutong na pagkain na darating. Ngunit sa halip na kumpirmasyon, isang pulang mensahe ang lumabas sa screen. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Mateo. Bakit hindi tinanggap ang kanyang pambayad? Anong mangyayari kapag nalaman niyang pati ang kuryente sa bahay na iyon ay may nagbabadyang mamatay anumang oras? Tiningnan ni Mateo ang salamin ng kanyang telepono. Pula ang kulay ng mensaheng lumabas. Hindi tinanggap ng bangko ang kanyang pagbabayad. Kumunot ang kanyang noo. Inisip na baka mahina lamang ang sagap ng linya dahil sa malakas na bagyo. Sinubukan niyang gamitin ang isa pang card na pambayad, ang pinakamataas na uri na palagi niyang ipinagmamalaki sa mga inuman kasama ang mga kaibigan. Ngunit ganoon din ang nangyari. Tinanggihan. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Humahalo sa natuyong ulan. Sinubukan niya ang lahat ng paraan ng pagbabayad na nakarehistro sa kanyang telepono. Isa-isa, lahat ito ay nabigo. Doon parang binuhusan ng kumukulong tubig si Mateo. Bigla niyang naalala ang isang masakit na katotohanan. Ang lahat ng mga card na iyon ay nakapangalan kay Clara. Siya ay nakikinabang lamang bilang karagdagang gumagamit. Si Clara ang nagbabayad ng lahat ng kanilang mga luho at siya ay taga-kaskas lamang. Nanginginig ang mga daliri ni Mateo nang buksan niya ang sistema ng kanyang sariling bangko kung saan pumapasok ang kanyang sweldo mula sa kumpanya. Nang makita niya ang numerong lumabas, halos manghina ang kanyang mga tuhod, 150 piso. Iyon na lamang ang natitirang pera mula sa kanyang sariling pinaghirapan. Ang malaking bahagi ng kanyang sweldo ay naubos na pambayad sa mga hulugang kagamitan ng kanyang ina noong nakaraang buwan. At ngayon, ang perang iyon ay paniguradong haharangin na rin dahil wala na siyang trabaho. Nilingon niya ang kanyang inang si Rosa na naghihintay ng pagkain. Sa nanginginig na boses, ipinagtapat niya na wala silang pambili. Ipinasara na ni Clara ang lahat ng kanilang mapagkukunan ng pera. Sumigaw si Rosa sa matinding pagkabigo, ibinato ang unan sa dingding at umiyak dahil sa gutom at kawalan ng pag-asa. Ngunit tila hindi pa sapat ang parusa ng langit. Biglang tumunog ng malakas at sunod-sunod ang metro ng kuryente sa labas ng bahay. Isang babala na ubos na ang kanilang bayad sa kuryente. Dati-rati, ang mga kasambahay ni Don Roberto ang automatikong nag-aasikaso nito. Ngayon, wala na silang aasahan. Bago pa man makapag-isip si Mateo na lumabas at magbayad para sa kuryente gamit ang natitirang barya sa kanyang bulsa, isang malakas na tunog ang narinig. Namatay ang lahat ng ilaw. Tumigil ang pag-ikot ng bentilador. Binalot sila ng ganap na kadiliman. Sa loob ng madilim at malamig na bahay, tanging ang iyak ni Rosa at ang malakas na kulog ang naririnig. Ngayong gabi, naramdaman ni Mateo kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang dukha. Kinabukasan, sumikat ang araw ng napakatindi, kabaligtaran ng madilim na atmosfera sa loob ng inuupahang bahay. Nagising si Mateo na malagkit ang buong katawan dahil sa pawis. Walang nakahaing almusal, walang amoy ng mainit na kape, at ang pinakamalala, walang tumutulong tubig mula sa mga gripo dahil ang makina ng tubig ay nakadepende sa kuryenteng naputol na. Napilitan siyang maligo gamit ang kaunting natirang tubig sa balde na medyo malabo na. Isinuot niya muli ang kanyang damit kahapon dahil wala siyang mahanap na malinis. Amoy kulob ito at may mga mantsa ng putik na hindi natanggal. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa basag na salamin. Mukha siyang taong grasa, mapula ang mga mata, magulo ang buhok, at nangangalumata. Ngunit ang kanyang mataas na pagtingin sa sarili ay nagtulak sa kanya na pumasok pa rin sa opisina. Sa kanyang pag-iisip na ayaw tanggapin ang katotohanan, naniwala siyang nadala lamang ng matinding emosyon si Don Roberto kagabi. Naisip niyang kung pupunta siya, hihingi ng tawad, at magpapakita ng dedikasyon sa trabaho, baka lumambot ang puso ng kanyang biyenan. Ang paglalakbay patungo sa Makati
na dati ay napakaginhawa, ngayon ay isang kalbaryo. Naglakad siya patungo sa sakayan at nakipagsiksikan sa isang pampasaherong bus na puno ng mga ordinaryong manggagawa. Nasanay siyang nakaupo sa malambot na silya, ngunit ngayon ay nakatayo siya, amoy pawis ng ibang tao at pinipigilan ang pagkahilo dahil sa walang laman ang kanyang tiyan. Pagdating sa malaking gusali ng mga De Leon, naglakad siya ng tuwid, pinipilit na ibalik ang kanyang nawalang tindig. Ngunit pansin niya ang kakaibang tingin ng mga dating katrabaho. Walang bumabati sa kanya, nagbubulungan sila at patagong tumatawa. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa ginawang pagbawi sa sasakyan ng kanyang ina kahapon. Lumapit si Mateo sa pintuang automatiko sa pasukan ng gusali. Kinuha niya ang kanyang pagkakakilanlan na nakasabit sa kanyang leeg at itinapat ito sa makina, isang galaw na 3 taon na niyang ginagawa. Inasahan niyang iilaw ito ng berde. Ngunit isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw, kasabay ng pulang ilaw. Nakasulat sa maliit na salamin ng makina na hindi siya pinapayagang pumasok. Sinubukan niya itong ulitin ng ilang beses. Unti-unting nilalamon ng kaba at hiya habang nagrereklamo ang mga nakapila sa kanyang likuran. Bago pa niya mahampas ang makina sa sobrang inis, 2 malalaking gwardya ang humarang sa kanya. Isa sa kanila ay ang pinuno ng mga gwardya na dati ay inuutusan lamang niya na bumili ng kanyang sigarilyo o magbitbit ng mga pinamili ng kanyang ina. Ngayon, ang tingin ng gwardya sa kanya ay parang isang estranghero at magnanakaw. Sa malamig na boses, sinabi ng gwardya na ipinagbabawal na siyang tumapak sa loob ng gusali dahil nasa listahan na siya ng mga taong banta sa kumpanya. Nagpumilit si Mateo. Sumisigaw na gusto niyang kausapin ang pinuno ng mga tauhan upang linawin ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit umiling lamang ang gwardya at inabutan siya ng isang lumang karton. Sa loob ng karton ay naroon ang kanyang mga personal na gamit mula sa kanyang mesa. Isang sirang litrato nila ni Clara, isang murang tasa, at ilang mga bolpen. Sa ibabaw ng mga basurang ito ay may isang puting sobre na may opisyal na tatak ng kumpanya. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo nang buksan niya ito. Isa itong sulat ng pagpapaalis sa trabaho. Nakasulat doon ang mabibigat na dahilan, matinding paglabag sa mga patakaran, pang-aabuso sa yaman ng kumpanya, at pagdudulot ng kahihiyan sa pangalan ng negosyo. Walang makukuhang pabuya, walang sulat ng rekomendasyon. Isang babala pa nakakasuhan siya kung hindi niya ibabalik ang lahat ng pag-aari ng kumpanya. Yakap ang karton. Naglakad si Mateo palabas ng gusali. Pakiramdam niya ay nakahubad siya sa harap ng maraming tao dahil sa matinding kahihiyan. Naupo siya sa isang upuan sa kalapit na liwasan. Hindi siya sumuko. Naisip niyang sa ganda ng kanyang naging posisyon, madali siyang makakahanap ng trabaho sa mga kalabang kumpanya. Ginamit niya ang natitirang pambayad sa kanyang telepono at tinawagan ng isang kilala niya sa kabilang kumpanya. Pilit siyang nagtunog masaya at kalmado. Sinasabing naghahanap siya ng bagong hamon sa kanyang karera, ngunit malamig ang sagot sa kabilang linya. Diretsahang sinabi ng kausap na alam na nila ang nangyari. Napakaliit ng mundo ng negosyo. Ang balita tungkol sa pagnanakaw at pag-aabuso ng tiwala ay isang lason. Walang matinong kumpanya ang tatanggap sa isang taong direktang tinanggal ni Don Roberto dahil sa kawalan ng katapatan. Pinatay ng kausap ang tawag. Sinubukan ni Mateo ang iba pang numero, ngunit pare-pareho ang naging resulta. Ang iba ay hindi sumasagot. Ang iba ay nagharang na ng kanyang numero. Isinara ni Don Roberto ang lahat ng pintuan para sa kanya. Sa ilalim ng tirik na araw ng Maynila, napagtanto ni Mateo na siya ay isang walang kwentang tambay na may sirang pangalan. Lumipas ang 1 linggo ng matinding paghihirap. Ibinenta na nila ang lahat ng natitirang kagamitan tulad ng telebisyon at lutuan sa mga dumadaang magbobote upang may maipambili ng murang ulam at kandila. Sa gitna ng kanilang kalunos-lunos na kalagayan, dumating ang isang mensahero mula sa korte. Iniabot nito ang isang makapal na sobre. Opisyal nang nagsampa ng kaso si Clara para sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal at paghihiwalay ng mga ari-arian. Nang mabasa ito ni Mateo, imbes na malungkot, ay kuminang ang kanyang mga mata sa kanyang mapanlinlang na isipan. Nakita niya ito bilang isang malaking pagkakataon. Naisip niya ang batas tungkol sa mga ari-ariang naipundar sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Para sa kanya, may karapatan siya sa kalahati ng lahat ng yaman ni Clara, kabilang ang malalaking bahay, mga sasakyan, at mga pag-aari sa kumpanya dahil siya ang opisyal na asawa. Nang marinig ito ng kanyang inang si Rosa,
Habang kumakain ng malamig na kanin, biglang nanumbalik ang sigla nito. Nilason muli ni Rosa ang isip ng anak. Inuudyukan itong lumaban sa korte at hingi ng bilyon-bilyong pisong hatian. Pinalakas ni Rosa ang loob ni Mateo na siguradong papanigan sila ng batas at hindi hahayaan ni Clara na magmukhang kaawa-awa ang dating asawa. Gamit ang pinakahuling barya nila, kumuha sila ng isang murang abogado na mas magaling magsalita kaysa manalo ng kaso. Dumating ang araw ng pagdinig. Malamig at seryoso ang kapaligiran sa loob ng husgado. Pumasok si Mateo na suot ang pinakamaayos niyang damit na maluwag na sa kanya dahil sa matinding pagpayat. Pilit niyang ginawang kaawa-awa ang kanyang mukha upang makakuha ng simpatiya sa huwes, ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang matinding pagkauhaw sa pera. Bumukas ang pinto at pumasok si Clara. Ibang-iba ang anyo nito ngayon. Nakasuot ng isang napaka-eleganteng kasuotan, maaliwalas ang mukha, at naglalabas ng matinding kumpiyansa at kapangyarihan na hindi pa nakikita ni Mateo noon. Hindi nag-iisa si Clara. Kasama niya ang mga pinakamagagaling at pinakamahal na abogado sa buong bansa. Nagsimula ang pagdinig. Nang mapunta ang usapan sa hatian ng yaman, agad na umatake ang murang abogado ni Mateo. Humingi ito ng bilyon-bilyong piso. Iginigiit na naging bahagi si Mateo sa pagpapalago ng negosyo at pagpapanatili ng kaayusan ng pamilya. Walang hiyang naglabas pa ng peking luha si Mateo. Sinasabing itinaboy siya na parang hayop ng walang kahit anong dala, kaya humihingi siya ng danyos perhuwisyo. Nakangiti si Rosa sa upuan ng mga manonood. Nag-iilusyon na malapit na silang maging bilyonaryo muli. Ngunit ang ngiti ng mag-ina ay hindi nagtagal. Tumayo ang pangunahing abogado ni Clara, isang matandang lalaki na may seryosong tingin. Hindi ito nakipagtalo gamit ang emosyon. Humingi ito ng pahintulot sa huwes upang maglahad ng isang masusing pagsusuri sa pananalapi ng mag-asawa sa loob ng 3 taon. Binuksan ng abogado ang isang malaking kahon na naglalaman ng napakaraming opisyal na papeles, mga resibo, at talaan mula sa bangko na kasing kapal ng isang bloke ng semento. Anong mabigat na lihim ang ibubunyag ng abogadong ito mula sa mga papeles na tuluyang magbabaon kay Mateo at sa kanyang ina sa kumunoy ng utang at kahihiyan. Tumayo ang pangunahing abogado ni Clara at nagsalita. Sa isang malinaw at matagumpay na tinig, isa-isa niyang inilatag ang mga patunay sa harap ng huwes. Lumabas ang buong katotohanan na sa loob ng 3 taong pagsasama nila bilang mag-asawa, ni isang sentimo ay walang inambag si Mateo sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Ang kakarampot na sweldo ni Mateo ay napunta lamang sa kanyang mga pansariling luho at sa pagpapanatili ng huwad na yaman ng kanyang inang si Rosa. Ang mas nakakagulat pa, ipinakita ng abogado ang mga resibo na ang mga mamahaling bag na laging ipinagmamalaki ni Rosa, ang mga bakasyon nila sa ibang bansa upang magpasikat sa lipunan, at maging ang pagpapagawa ng kanilang malaking bahay sa probinsya ay pawang binayaran gamit ang card na nakapangalan kay Clara. Dahil walang opisyal at nakasulat na pahintulot mula kay Clara ang mga paggastos na ito, itinuturing itong malaking pagkakautang sa ilalim ng batas. Umabot sa 2 milyong piso ang halaga ng lahat ng ito. Natahimik ang buong husgado. Namutla si Mateo at sinubukan niyang magdahilan na ang lahat ng iyon ay kusang ibinigay ng kanyang asawa bilang regalo. Ngunit tumayo si Clara upang magbigay ng kanyang salaysay. Sa isang malumanay ngunit napakatatag na boses, sinabi niyang pinili niyang manahimik at magtiis noon upang buuin ang kanilang pamilya at protektahan ang imahe ni Mateo. Ngunit dahil si Mateo pa ang may lakas ng loob na mag-umpisa ng kasong ito para humingi ng yaman na hindi naman niya pinaghirapan, karapatan lamang ni Clara na bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Humiling ang abogado ni Clara na ibalik ni Mateo ang buong halaga at kung hindi ay kukunin ng gobyerno ang anumang ari-arian na naipundar nila gamit ang perang iyon bilang kabayaran. Bumagsak ang maso ng huwes. Ang tunog nito ay tila sumpa ng kamatayan para sa mga pangarap ng mag-ina. Pinawalang bisa ang kanilang kasal at ibinasura ang lahat ng walang kwentang hinihingi ni Mateo. Inutusan ng huwes na kunin at ipagbili ng gobyerno ang bagong gawang bahay ni Rosa sa probinsya upang ibayad sa mga utang nila kay Clara. Nang marinig ito, napasigaw ng napakalakas si Rosa. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang buong katawan, at tuluyan siyang hinimatay sa malamig na sahig ng husgado. Nanigas naman si Mateo sa kanyang upuan, hindi makapaniwala na ang kanyang sobrang kasakiman at kayabangan ang mismong humukay sa kanyang sariling libingan. Siya ay pumasok sa silid na iyon,
na nag-aasam maging bilyonaryo, ngunit lalabas siyang isang pulubi na may bilyon-bilyong utang. Ang buhay ng mag-ina ay tuluyang gumuho. Matapos ang ilang buwan, sa pilitan silang pinalayas sa kanilang inuupahang bahay dahil hindi na sila nakakabayad. Napadpad sila sa isang madilim at masikip na eskinita sa pinakalaylayan ng Maynila. Ang kanilang tinitirhan ngayon ay isang maliit na kwarto na gawa lamang sa mga pinagtagpi-tagping yero at nabulok na kahoy. Tuwing umuulan, tumutulo ang malamig na tubig mula sa butas-butas na bubong at umaalingasaw ang nakakasulasok na amoy ng kanal na palaging umaapaw sa tapat ng kanilang pintuan. Wala nang malambot na higaan, wala nang pampalamig ng hangin. Tanging manipis at sirang banig na lamang ang kanilang inuupuan at hinihigaan sa ibabaw ng malamig at magaspang na semento kasama ang mga lamok at daga tuwing gabi. Si Rosa, ang babaeng dati ay nagpapanggap na reyna ng mataas na lipunan, ngayon ay napilitang gumising bago pa man sumikat ang araw upang maglaba ng bundok-bundok na mga damit ng kanilang mga kapitbahay na nagtatrabaho sa pabrika. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro ginto at mamahaling bato, ngayon ay puro kalyo, sugat at namamanhid dahil sa matapang at murang sabon na sumisira sa kanyang balat. Madalas siyang umiiyak ng patago sa gilid ng poso habang kinukuskos ang mga maruruming damit ng ibang tao. Labis na pinagsisihan ang kanyang kayabangan na nagdala sa kanila sa impyernong ito. Ngunit walang kahit sinong naawa sa kanya sa lugar na iyon dahil palagi pa rin siyang nagrereklamo at masungit. Si Mateo naman ay natanggap bilang isang kargador sa isang malaking palengke matapos siyang tanggihan ng lahat ng kumpanya. Ang kanyang balat na dati ay maputi at makinis dahil sa mga pag-aalaga sa mamahaling klinika. Ngayon ay sunog na sunog sa araw, puro peklat, at laging nakabalot sa makapal na dumi ng kalsada. Ang kanyang likod na nasanay na nakasandal sa malambot na upuan sa opisina, ay ngayon ay kuba at laging kumikirot dahil sa magdamag na pagbubuhat ng sakusakong bigas, bawang, at sibuyas. Gabi-gabi, pag uwi niya na may dalang kakarampot na barya pambili ng tuyo at malamig na kanin, sasalubungin siya ng mga nakakabinging sigaw at panunumbat ng kanyang ina. Nagsisisihan sila, nagmumurahan, at nagtatalo kung sino ang tunay na may kasalanan sa kanilang matinding paghihirap. Wala nang natirang kahit katiting na pagmamahal at respeto sa pagitan ng mag-ina. Tanging puot at walang hanggang panunumbat na lamang. Lumipas ang isa pang taon. Sa isang napakamahal at tanyag na restaurant sa Taguig, nakaupo si Clara kasama ang kanyang amang si Don Roberto. Napakaganda ni Clara. Suot ang isang simpleng ngunit mamahaling kasuotan na nagpapatingkad sa kanyang maaliwalas na mukha. Nagdiriwang sila dahil sa matagumpay na pagbubukas ng ikalimang sangay ng kanyang sariling negosyo ng mga damit. Masayang-masaya ang kanyang ama na makitang tuluyan ng nakabangon at namukadkad ang kanyang anak mula sa bangungot ng nakaraan. Habang masayang nagkwekwentuhan at kumakain ng masasarap na putahe, napatingin si Clara sa labas ng makapal at malinaw na salamin ng restaurant. Sa kabila ng maingay na kalsada, may isang lalaking nakasuot ng punit-punit na sando, marumi ang mukha, at pinagmumura ng isang nagmamay-ari ng sasakyan dahil nagasgasan ang pintura nito habang nag-aayos ng paradahan. Ang lalaking iyon, na sumesenyas at nagmamakaawa habang nakayuko para lamang humingi ng 5 piso, ay walang iba kundi si Mateo. Tumingin pa ng bahagya si Clara sa kabilang bangketa, at nakita niya ang isang matandang babaeng nakaupo sa mainit na semento, naglalako ng mga basahan, at humihingi ng limos sa mga dumadaan habang umuubo. Ito ay si Rosa. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Mateo nang mag-angat siya ng tingin at mapadako ang kanyang mga mata sa loob ng restaurant. Nakita niya si Clara. Nakita niya ang babaeng minsan niyang sinaktan, minaliit at binaliwala, na ngayon ay napapalibutan ng karangyaan, pagmamahal at tunay na kaligayahan. Napatingin din si Rosa mula sa malayo at nakilala ang kanyang dating manugang. Napaiyak na lamang ang matanda habang tinatakpan ang kanyang maruming bibig, lalo na nang makita niya ang mga pagkain sa mesa ni Clara na kahit kailan ay hindi na nila matitikman pa. Naramdaman ni Mateo ang isang matinding paninikip ng dibdib, isang pagsisisi na tila unti-unting pumupunit sa kanyang puso. Tinitigan ni Clara si Mateo ng ilang segundo. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata, walang awa, walang luha, at walang kahit anong emosyon. Para siyang nakatingin sa isang hangin o isang patay na puno. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang kamay at tinawag ang tagapagsilbi ng restaurant. Sa isang mahinahon ngunit may autoridad na boses, iniutos niya na ibaba ang mga kurtina dahil nasisilaw siya sa sikat ng araw. Unti-unting bumaba ang makapal na kurtinang kulay ginto.
Dahan-dahang tinatakpan ang salamin at tuluyang naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Para kay Clara, tapos na ang lahat at nakasara na ang aklat ng kanyang nakaraan. Ngunit para kay Mateo, ito ang simula ng kanyang walang hanggang pagdurusa sa kulungan ng kanyang sariling pagsisisi. Ilang taon pa ang lumipas. Sa isang maliit at maruming karinderya sa palengke, kumakain si Mateo ng tirang sabaw habang nagpapahinga. Tumingala siya sa lumang telebisyon na nakasabit sa dingding na kahoy. May isang panayam na ipinapalabas. Si Clara iyon, mas lalong gumanda, matagumpay, at kinikilala bilang isa sa mga pinakamagaling na negosyante sa bansa. Kasama nito ang isang bagong lalaki, isang mabait at matapat na asawa na may kilik na isang malusog at masayang bata. Ikinukwento ni Clara ng may kumikinang na mga mata kung paano siya sinusuportahan ng kanyang asawa sa lahat ng kanyang pangarap at kung paano nila itinayo ang isang pundasyon para tulungan ang mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso. Wala siyang nabanggit ni isang salita, ni isang pantig tungkol kay Mateo para sa buong mundo. Hindi kailanman naging bahagi si Mateo ng buhay ni Clara. Siya ay tuluyan ng nabura sa kasaysayan ng babaeng minsan niyang sinira. Tumulo ang mainit na luha ni Mateo, humalo sa malamig na sabaw na kanyang kinakain. Naramdaman niya ang isang napakabigat na bato sa kanyang dibdib na alam niyang dadalhin niya hanggang sa kanyang huling hininga. Iniwan niya ang kanyang kinakain, lumabas sa maingay at maputik na palengke, at muling nagbuhat ng mabibigat na sako habang patuloy na bumubuhos ang ulan at tinatawanan siya ng mga kasamahan. Nakuha na niya ang katarungang nararapat sa kanya. Ngunit hanggang kailan dadalhin ni Mateo ang sumpa ng kanyang sariling kasakiman? At mayroon pa bang kapatawaran para sa mga taong sinira ang mismong biyayang ibinigay sa kanila ng langit?